Di ba? Minsan yung mga kumakumari, di ba? Kumakumari. May humingi ng payo. Payo po eh. Parang nagbababae eh. Ibulebra! Tama ba yung payo ko? Wala yung nasa ako eh. Niloko ko eh. Ibulebra! Mas worse pa, nalalalaki mo. Babae, nalalaki ko. Agad mo. So, ingat tayo. Ingat tayo sa mga taong nagpapayo sa atin. Baka mamaya, bakit na pala yung pinapayo natin, nakatamay na tayo sa atin. Kung ano, ginawa ko ng asawa ko, nakuha ko rin kaya, ganti-ganti na lang. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi dapat. May mali na, ang naging reaksyon mo pa, mas mali. Ang dulo, mali-mali. Diba? Walang naging blessing, kundi pagkawasak ng pamilya. Okay? So ito, yung mga sinabi ng mga kaibigan ni Job, puro pananakit, puro hindi ba ganang bagay. Kaya dapat sa atin, bilang mga Kristiyano, learn to speak to good. At yung mga kaibigan ng maganda sa atin. Para yung tao, kung may problema, yung kapit kay sister ano, kasi kung lumakit ako doon, humingi ko ng payo. Ang gaan, daman-daman ko yung presensya ng Diyos, daman-daman ko yung sarap ng sinasabi sa atin. Punta ka sa kanya ka humingi ng payo. Ganun ang kaya sa atin. Nagiging blessing tayo sa ibang tao. Ito hindi eh. Mga kaibigan, okay na sana lang wala, hindi pa sila salita, mas okay pa eh. Tahimik na lang sana eh. Nung salita sila, nagkaroon na ng problema. No? Maganda yung intention nila, pero mali yung paraan. Mali yung paraan ng mga kaibigan ng Job. Okay? Next, bro. Yung mga ito. Sige pa, bro. Ito na. So, binasa natin yung chapter 3, no? Sinumpa ni Job yung kanyang kapanganakan. Sumagot niya ng Diyos sa kanya. Chapter 38 na, no? Masaya natin verse 1, chapter 8, verse 1 to 6. Na magkagayon, sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo. At ang sabi, sino ikaw na nagpapadilim ng payo sa umagitan ng mga salita na walang kalaman? Itisan mo ang iyong mga balakang na parang lalaki sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa atin. Saan ka nandoon nang ilagay ko mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unama. Sino naglagay ng mga sukat ngayon? Kung iyong nalalaman o sino nag-unat ng palukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? Sinasabi dito ng Diyos, mabuti ng Diyos kay Job, nung tanong niya ang Panginoon pa, dapat ganyan mo lang ako, ganyan dito, sumagot ang Diyos sa kanya. Sabi sa kanya ng Diyos, Job, nasa daw ang Panginoon sa ipo-ipo, tornado, bagyo. Imagine niyo, mayroong bagyo, napakalakas, nagsasalita at kinakausap si Job. At nakikita ito ng mga kaibigan niya. At parang niya nakakita, siyempre, kasi yan eh, ipo-ipo yan eh, tornado yan. Inilong siya ng Diyos, nasaan ka nung likhain ko mundo? Alam mo ba? Nasaan ka? Alam ba? Sabihin ko ako, sabi ko sa kanya, nandun ka ba? Nilagay ko pa bayan ng lupa? Sige nga, sabihin mo sa akin. So, dito na nagsasabi ng Panginoon, mga tuwira ka na sa akin, Job, at mo ini-question. Bakit? Parang nagtatanong ka sa akin sa pagkakagawa ko sa iyo. Sagutin mo nga ako. Alam mo ba? Hindi kayo ng mundo. Ano ka ba? Diba? Mahaba po yan, buong chapter yan. Tatlong chapter yan, puro ang Diyos ang ipakita kay Job kung sino siya. Pero ito lang, 6 verses. Alam mo ba, sukatin ang mundo, kalawakan, sabi ng Diyos kay Job. Alam mo sabi ni Job? Wala ang masabi si Job. Kasi napatunayan ng Diyos na siya. Pinatunayan ng Diyos kay Job, sa kanyang mga kaibigan, no? Anuman ang gusto ng Diyos, Diyos. Tandaan natin yan. Never na tanungin natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi, mabuti at masama ngayon sa buhay natin, ang Diyos. Hindi tayo nakakaligta ng Diyos. Maling pananaw na yun. Bakit? Kasi tahimik ang Diyos kaya Job eh. Ilang buwan na lang dinalala sa problema niya, ang dami natin tinanong, wala sagot ang Diyos. Minsan, meron tayo, no? Minsan, meron tayo tanong sa Diyos.
kailan mo ba ibibigay ko? Lord, kailan ba tutulungan yung kanilang ko? Parang tahimik ang Diyos. Nakakasin nyo ba yun? Isa parang tahimik ang Diyos sa atin. Ibang, natutulog ba ang Diyos? Pero dito, patutunayan ng Diyos na alam niya lahat. Please God. Gawa niya lang tayo eh. Lupa lang tayo, malabok lang tayo eh. Wala nang karapatan, magreklamo sa Kanya. Sabi nga ni Jeremiah, ang Diyos ang pater, tayo yung claim. Kahit ang gawin, kung gusto mong tagagawa ng claim sa putik, kaya niyong gawin. At hindi pwede magreklamo yung putik. Pero ang Diyos. Pero pasalamat tayo, dahil Diyos yan, mabait siya. Nabubuhay tayo sa panahon natin sa biyaya. Kung sa panahon ni Job tayo buhay, napakisa tayo sa mga hindi na inimala sa Diyos. Kasi nakita natin yung buhay ni Job, dahil nagtitiwala sa Diyos, tapos nangyari yun, ayaw sabihin natin, tapo tayo sa kapitbahay ni Job. Eh bakit lalaki ba si Job? Mga Diyos. Di ba ang bait yan? Ba't nangyari sa kanya? Pakisa tayo sa nagtatanong. Pero dito ang gamitan ng Diyos, kung sino siya. God is all-powerful. God is all-knowing. God is omnipresent. Nasa kanila siya. Pansinin niyo, wala nang dumalaw yung mga kaibigan niyo sa kanya, wala nang narinig tungkol kasi ita. Hindi na siya pilit. Umalis na sa eksena. Bakit wala na siyang gawa? Alam niya eh. Alam niya na wala nang gawa. Mamatod pa na plan yung binigay ko, hindi sumunod ko sa Diyos eh. Nasa Diyos pa rin tuwala natin. Yun lang job sa buhay natin. Kapag hindi tayo bumitaw sa Diyos, tatahimik ka. Sabi ni Peter, nakakani ka natin parang leon, umuungan. Sabi niya, nabahan natin siya at nalayo sa kita. So, magkita na Holy Spirit ng Diyos. Ganun na ako na siya eh. Hindi tayo ganun, kayang galawin ng nakaaway. Bakit? Kasi by God's grace, tatukusan tayo sa dugo ni Jesus. Ligtas na tayo, may eternal life na tayo, save na tayo eh. Ang gusto na ng Diablo, mapanayin na sa Diyos. Ilayo tayo. Yun yung ginawa na kay Job. So, lahat tayo, meron tayo ginawa na problema, kabigat. Kasi may mga problema mabigat sa inyo, hindi mabigat sa atin. Meron problema mabigat sa atin, hindi mabigat sa inyo. Kanya-kanya tayo lang, nakakayanan. Kaya yung pag-sumit problema mo dumaan sa atin, ginagawa yung minsan para tumibay tayo. Kapit lang. Di ba minsan nababasa sa mga activities yan? Hirap na ako, gusto lang pumunta, tapos bigla may mag-comment, kapit ka. Iwala lang. So, yun ka na. Iwala na sa Diyos. Kasi, at the end of the day, at the end of our life, sa Diyos din mo nahanap eh. Tama? Wala nang taligtas eh. Pag natapos yung buhay natin dito, ang bagsak natin sa Diyos pa rin. Ba't pa tayo naman yun? Mas pa kayo nagtatapos sa kanya. Diba? Eh, siya yung lumika sa atin. Siya yung gumawa sa atin. Okay? Trust God. Okay? Next bro. Ito na si Job. Yung ma-realize ni Job na yung mga pagkakamali niya, no. Sumagot si Job sa Panginoon. Humingi siya ng tawad. Job chapter 42, last chapter na yan eh. Verse 1. Kung magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon na nagsabi, nalalaman ko na magagawa mong lahat ng mga bagay. At wala kang akala na matitigil. Sino ito nagpuputi ng payo na walang kaalaman? Kaya takis sinambit na hindi ko nauunawa. Mga bagay na ito ang magagalas sa akin na hindi ko nalalaman. Bigyan mo siya sa among sayo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ko sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig. Ngunit may nakikita ka ng aking mata. Kaya ako'y dayayang mo sa sarili at nagsisisi ako sa alabot ng mga ito. See? Nagsisisi ko. So sabi ko, bakit ang question? Ngayon nakita niya, kasi nakita niya doon sa ipo-ipo eh. Imagine mo na, akatakot. Doon niya nakita yung kakilabutan na ang Diyos ay kakilakilabot. Ang Diyos ay dapat katakutan. Na ang Diyos ay mga Panginoon. Sino nakita siya ng actual na tornado? Ipo-ipo. Pero may ipo-ipo sa salita. Doon nagagaling yung boses ng Diyos. Eh nakikita niya yung mga kaibigan niya yan. At yung mga taong malapong parong, di ba? Wala yung matatakot niya. Kaya nangyari, nagsisi si Job.
Sabi niya, Lord, patawad, kinustyon ko yung pangalaman. Kinustyon ko yung pagiging Diyos ko. Kinustyon ko na ikaw ang Diyos na merong kaalaman sa lahat. Kaya sabi niya, diba? Makikilala sa akin na hindi ko nalalaman. Diba? Mga bagay na hindi na naiintindihan mo. Isa may mga problema talaga hindi natin naiintindihan. Sa atin diba? Huwag tayong taranas. Pero sa bagay niya, andyan ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan sa Hebrews, hindi kita tuwa-tuwa. Alam niyo ako po, sa pinangahawak ng Christian, Lord, sa tagal ko magiging Christian, maraming pagkakataon ko, hindi na kita, tumalikod ako sa misa. Pero sa bagay na niya ko, hindi mo ko iiwan. Hindi mo ko may disiplina, may papakalo, kaya mo makita ako talaga ng Diyos, kaya kung makita at the end, ang ng Diyos. Ano naging reward kay Job? No? Sa bansang huli. Conclusion. Ayun. Dahil nagmatiwala si Job sa Diyos, pinagpala ng doble ang buhay niya. Job chapter 4 verse 10 to 17. At inalis ng Panginoon ang pagkabihan ng Job ng kanyang iganangin ng kanyang kaibigan at binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa ang higit ng dami kaysa kanyang tatapin. So, dito kayo mahal niya ng Diyos. Yung tatlong kaibigan niya, pinag-pray niya kasi pumapalin siya sabi ng Diyos sa kanya, Job, pag-pray mo na mga kaibigan ko, pumapalin sinabi sa iyo para mapatawad ko sila, pag-pray mo na. So, pinatawad ng Diyos, yung mga kaibigan niya, binless din sa Job. Verse 11, na magkagayilig si Parao sa kanya ang lahat ng mga kapatid na lalaki at babae. At lahat na naging kakilala niya ng una. At nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. At nakipagdamdam sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasabi sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isang singsing na pinto. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ng huling wakas ni Job, kahigit sa kanyang kasimula. At sila'y nagkaroon ng 4,000 tupa at 6,000 amelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 astong babae. Ito. Siya naman nagkaroon din ng 7 anak. Anak ko ni si Job. 7 anak na lalaki at anak na babae. Ito kung malapit. At tinawag niya ang pangalan ng una ay mga babae ko, no? Na Jemima. At ang pangalan ng dalawa ay Sesya. At ang pangalan ng tatlo ay Karen Hapuk. At sa buong lupa nila, wala akong mga babae ang mga sumpungan na ito maganda. Ang gaya mga anak ng babae ni Job, binigyan sila ng kanilang ama ng mana na kasamahan ng kanyang mga kapatid. At pagkatapos ito ay nabuhay si Job ng 140 taon. At nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa ikapat na sanlay. Ngayon, namatay si Job ng matanda at kustos ng arawan. Ang ganda rin yung buhay ni Job. Sarap. Yung kayamanan niya, nadoble. Lahat. Kahit balik ng Diyos eh. Wala yung posible sa Diyos. Yung kayamanan niya, dinuble ka. Bilyonaryo ka, dadoble yung magiging bilyonaryo mo. Bakit? Kasi hindi ko wala sa Diyos. Kinaya niya. Nagsisi siya. Nakita ng Diyos yung pagkakamanin niya, nagsisisi niya, na ba't sa kanya na, ipagkatabi sa Diyos. Pero at the end of the day, so, nagsisisi yun, at nagtagumpay siya. Sabi, bawat tao, nagbigay sa kanya ng putulan ginto. Ba't hindi mo, mga populasyon nila, kung sa lugar nila is 1 million. 1 million tao, nagbigay ng putol ng ginto sa kanya. Sabi, nag-bless sa kanya. Tagumpay si Job. Siguro siguro mga tao, tagumpay. Gumaling na rin siya, siyempre. Pero malapit dito, nagkaanak siya, nagkaroon lang ng kasama niya, wala na si Mrs. Job. Hindi na kasama, hindi na binanggit. Maaaring binigay siya ng bago sa awa ng Diyos. Na, magiging tapat. Ano po, tanong ka, mag-isis, mag-isis ka na. Hindi naman ginawa sa mga kasama. Till death, do us part. Yan sila pa natin, di ba? Hindi yung hanggang sa utang, pag sa utang, bumalik na tayo. Pag sigara, sama tayo. Pag sa utang, bumalik na tayo. Lahat. Alam mo ito, simple lang. Ito yung pag-test, yung pag-tuloy yan, asawa lang kapit ko yan.
Nandito ha. Hindi, maraming hirap dinala sa pagtutulog. Dahil pagtutulog, video, palakit, pero minsan nagpusok kami, tinihis mo kapit mo. Kaya din siya nila yun. Sa taong pinasama ng loob ka, dinala sa kapatid ko, lahat. Sakit na kalooban, sakit sa bulsa. Kasi wala na, minsan hihingan pa eh. Di ba? Minsan lahat masama salita, sinabi sa kanya. Pero ano siya? Kasi alam mo eh, may sinumpa ako siya. Ako rin, may sinumpa ako eh. Di ba? Hindi gusto yung salita ako, hiwala eh. Bumalik ka, okay lang. Pero ako, safe ko, hindi kayo wala. May sinumpa anak eh. Sinumpa ako, kasarap na ng Diyos. Kasarap ng tao. So makita pa tayo. Maganda ng mga anak niya, no? Bibigay ko yung pangalan. Kung nagkaanak kayo, pangalan nyo, di ba? Jemima, Cecia. Siguro maganda lang yung sabihin niya. Kaya alam lang yung meaning, no? Maganda. Isa pang maganda ito, biro mo, kasi nyo. Totoo maganda kayo ng mga anak mo bahay nyo. Binigyan sila na kayo ng mana. Alam nyo, sa tunayan, sa mayayaman, sa Chinese, o sa mga Israel, ang binibigyan ng mayayaman, yung mga lalaki ka. Kasi sa mga mayayaman, mas higit na priority ang lalaki. Kaya sa kanya pinamamahala yung mga negosyo, o yung pinamamahala dyan, Kaya tuwa-tuwa ang mga negosyante ng mayayaman pag anak na lalaki. Kasi may nagpagmahal. May tagapagdala ng pangalan na. Kasi pag kasawa yung babae, iba na apelido. Yung isang maskong. Diba? Yung isang maskong. Iba na. So, traditionally, talagang noon, kung may yaman, gusto nila, lalaki. Pero dito makikita natin, pati yung mga anak ng babae, sobrang yaman ni Job, binigyan niya ng pangalan. Wala, equal siya, equal sa lahat. So, makikita natin ito, masarap ng ending ng buhay ni Job. Naging matagumpay siya. Kung maba ang buhay niya, hanggang nabuhay si Job na 100 at 40 taon. Grabe, no? Maraming COVID. Minsan ka sa atin, 60 plus pa na sa mga patay na eh. Pero sa kanya, 140. Nakita pa ni Job yung apo niya, sa mga apo niya. Nasaganahan rin. 4 generasyon. Anak niya, nag-apo siya, hanggang doon sa apo. Tapos na alapakan, inabot pa ni Job. At maganda yun. Masarap yun. Ang sakla, pagpapaka, paano matay ka lang. Hindi mo ba ginalaki ko yung papa mo. Pero ito si Job, usbos ng mga kaarawan. Sana dumating sa buhay natin, no? Sabi pa naman pananampalataya, sana pagyarpan sa Diyos, isa rin sabihin sa atin ng Diyos. Welcome. Sana dumating tayo na pag natapos yung buhay natin dito, sabihin sa atin ng Lord, anak, welcome. Pasok na. Lagyan sa isip natin ang buhay natin sa mundo, may silang. Pagpaligyan mo na mahaba na 100. Pero doon sa pangalawang buhay, eternity. Walang hanggang buhay. Sabi ng Revelation, walang pahayag, yung kalsada sa langit, ginto. Yung meron sa puno mo, mga sarap ang buhay sa langit. Kaya kung natin panghinayangan po yan sa lupa dito, sandali lang yan. Mas maganda mabuhay ka sa maling mo sa langit. Na pagdating natin sa batang panahon, naharap tayo sa Diyos, pagtingin niya, uy! Silip! Huwag ka mo silip. Dainalin! Ivory! Precious! Precious ba? Grace? Gracious. Meron dito grasya eh. Pero ivory. Pasok. Okay?
Napakasarap. Dahil sa sandaling buhay sa mundo, for eternity kasama natin. Si Kuya Kim pala yun, hindi ikaw Kim. Si So, Kuya Kim. maraming pagsunod na natin. No? Pero hindi natin kaya dalasin, hindi natin dalasin yung kaya dinalas ni Job. Mabigat ang dinalas ni Job. Hindi na sabi patadalas ng Job ng Christian. Kasi by grace na tayo. By grace. Biyaya na ng Diyos. Sana meron tayong tunay sa buhay ni Job. Maging consistent tayo, natin paniniwala sa Diyos. Lumakad pa rin tayo, napupulit kung salamat sa Diyos kahit may problema sa sundo. Wala yan, sandali lang yan. Dadaan lang yan. Wala rin tambayin yung problema, dadaan lang yan. Lilipas din yan. Tiwala lang sa Diyos. Ang isipin natin yung reward. Okay? So,